Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Huwebes, 50% ng mga mangingisda sa bansa hindi na makapalaot dahil sa mahal ng gasolina. Kailan na ba sila mabibigyan ng ayuda? Sa ikalawang araw ng bigaya ng ayuda sa mga tsuper sa probinsya, maraming tricycle drivers wala pa rin sa listahan. Schedule para sa mga bigong makakuha, malabo pa rin. Ngayong araw ng kagitingan, Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, kanya-kanyang pahayag tungkol sa patuloy pa ring krisis sa langis. Kapag iniisip natin ang kapakanan ng iba, mas nagiging malinaw kung bakit kailangan tayong magtulungan at magkaisa. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Kumpanya ng driver na nag-viral dahil sa post tungkol kay Cyril Manabat, iniimbestigahan at aaksyonan daw ang issue. Ang aktres na nindigang pananagutin ang TNBS driver. Hindi ko yan papalagpasin. Of course, hindi dapat nagiging entertainment yan in any form. At nalalapit ang pagtatapos ng primetime todo seryeng Totoy Bato. Ang cast ngayon pa lang nasa 60 na. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa guide. Ang buting utang, kumikita sa mga utang, kumikita. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Simulan natin sa update sa Middle East. Naglabas ng alternatibong ruta ang Iran para sa mga barkong dadaan sa Strait of Hormuz. Sa inilabas na abiso ng Iranian government, binigyan ng instruksyon ng mga barko na daraan sa lagusan para hindi tamaan ang nakalubog na sea mines o bomba sa ilalim ng dagat. Ginawa nila ito kasunod ng muling pagbubukas sa Strait of Hormuz habang gumugulong ang negosasyon at 2 linggong ceasefire sa Amerika at Israel. Yun nga lang, hindi kasali sa tigil putukan ang grupong Hezbollah sa Lebanon na kaalyado rin ng Iran. Kaya pinaulanan pa rin ng bomba ng Israel ang mga pinaniniwalaang kuta ng militanteng grupo sa Beirut. Maraming gusali ang nawasak at gumuho habang aabot naman sa mahigit 200 ang patay. Dahil dito, nagdadalawang isip tuloy ang Iran na ituloy ang peace talks. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggunita sa araw ng kagitingan sa Mount Samat sa Bataan kaninang umaga. Sumentro ang mensahe ng Pangulo sa pakikipagkapwa at pagkakaisa sa pagharap sa mga hamon na kinakaharap ngayon ng bansa. Batid daw ng Pangulo na malaki na ang pinagkaiba ng mga suliranin na hinaharap noon ng ating mga bayani. Pero hindi pa rin daw nalalayo ang epekto nito sa ating bansa na nadadamay ngayon sa krisis sa Middle East. Nangako siyang ginagawa ng pamahalaan ang lahat para maibsan ang paghihirap ng mga Pilipino dahil sa epekto ng giyera. Fuel prices weigh heavily on Filipino families, those who already have the least having been subjected the most to this scourge. In moments like these, the government will do everything that is possible to cushion the impact and safeguard the welfare of our people. Pinaalalahanan din ng Pangulo ang publiko na makiisa sa pagtaguyod sa kapakanan ng ating bansa. Mas madali raw uusad ang Pilipinas kung alam ng bawat isa na makipagtulungan at makipagkapwa.
dapat natin kilalanin na ang bawat isa ay may parehong pangangailangan, may parehong pangarap, at may parehong pinagdadaanan. Sa ganitong paraan, may papalalim natin ang ating tiwala sa pamahalaan, ang ating malasakit sa kapwa, at ang ating pagmahal sa ating bayan. Dahil kapag iniisip natin ang kapakanan ng iba, mas nagiging malinaw kung bakit kailangan tayong magtulungan at magkaisa. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na bababa lang ang presyo ng gasolina kung tuluyang hihinto ang gyera sa Middle East. Sinabi ito ng bise kasabay ng pagdalo niya sa selebrasyon ng Araw ng Kagitingan sa Davao City. Para sa detalye, magbabalita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril? Cheryl, sa Veterans Memorial Monument, isinagawa ang selebrasyon ng Araw ng Kagitingan dito sa Davao City kaninang umaga. Mismong si Vice President Sara Duterte ang nag-alay ng bulaklak sa monumento. Present din ang World War II veterans ng lungsod. Sa ambush interview, natanong si VP Sara kung ano sa tingin niya ang dapat gawin para mapababa ang presyo ng petrolyo. Lalo ngayong nagkasundo ang Amerika at Iran na magkaroon ng 2 linggong ceasefire. Gaya ng ibang mga opisyal, aminado rin ang bise na maaaring matagal-tagal pa bago ito magawa ng paraan. Narito ang kanyang pahayag. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Or mapapababa siya kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. So hanggang merong bangayan sa Middle East, patuloy ang pagtaas ng presyo ng krudo. Pagdating naman sa politika, nagpasalamat si VP Sara sa patuloy na pangunguna niya sa pinakahuling survey ng research firm na WR Numero. Dito nakasaad na si VP Sara pa rin ang number 1 preferred presidential candidate ng mga Pilipino nitong nakaraang Marso. Pero hindi pa rin daw niya mapapangalanan ang kanyang running mate at maging mga senatorial ticket. Gayunman, aminado si VP Sara, may mga patuloy daw na nakikipag-usap na daw sa kanya. No comment naman si VP Sara sa napipintong pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban sa kanya sa Kamara sa Martes, maging sa imbitasyon na inisyo para sa mga abogado niyang si Attorney Michael Poa at kay NBI Director Melvin Matibag. Cheryl, tinanong din natin si VP Sara kanina kung ano ang masasabi niya sa kumakalat na balita tungkol sa tunay umanong kondisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sagot niya, good luck na lang daw. Cheryl. Daghang salamat, Bril Montalvo. Hindi lang mga tsuper ang umaaray sa sobrang mahal ng krudo. Apektado na rin ang hanapbuhay ng mga mangingisda. Sa pagdinig sa Senado kahapon, sinabi ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na kalahati o 50% ng mga mangingisda sa Luzon ang hindi na pumapalaot sa mahal ng krudo. Kabilang sa apektado ang mga mangingisda sa Cavite, Bataan, Zambales at Pangasinan. Kung susumahin daw kasi, 80% ng gastos ng mga mangingisda ang napupunta lang sa gasolina. Kaya kung may kitain man, kakarampot na lang. Sa ngayon, namimigay na ng 3,000 pisong fuel subsidy ang Department of Agriculture. Pero sabi ng SINAG, dapat ayusin ng DA ang requirements para mabigyan lahat. Lalo't hindi naman lahat ng mangingisda ang may sariling bangka. Bukod sa isda, apektado rin ng pagsipa ng gasolina ang produksyon naman ng bigas sa bansa. Posible raw mabawasan ang 2 million metric tons na ani ngayong taon dahil dito. Sa iba pang balita, 12 ng residente sa Negros Oriental ang naospital matapos kumain ng isdang tulingan. Base sa investigasyon, natagalan daw kasi ang delivery sa mga ito. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Alexis Ebue.
Sarap ng sinaing o pritong tulingan, di ba? Pero sa Cadiz Negros Oriental, ekis muna sa isdang yan. Nitong Martes, ilang residente sa Cadiz City, Negros Oriental ang isinugod sa ospital matapos kumain ng tulingan. Isa si Janery Castillo. Pritong tulingan ang inulam niya, pero unang kagat pa lang, makati na raw sa dila. Di niya na lang pinansin at itinuloy ang pagkain. Bumuli po ako ng sinamak dito po sa may katabing tindahan po para hindi ko po masyadong ma-feel yung kati po ng isda dito sa dila ko po. And then tuloy-tuloy na lang po yung kain ko po hanggang sa nakaubos po ako ng 2 pirasong isdang tulingan po. Makalipas ang kalahating oras, dito na niya naramdamang bumibilis ang tibok ng puso niya. Namula rin ang kanyang balat. Noong una, akala niya dulot lang ito ng mainit na panahon. Pero pati pala kapatid niya, danas na rin ang pakiramdam niya. Dito na sila sumugod sa ospital. At hindi lang pala, silang dalawa. Sabi ng Cadiz City Health Office, 56 na residente ang lumapit at nagpakonsulta sa kanilang tanggapan dahil din sa isdang tulingan. Tinanong ko po yung attending nurse po kung pang ilan na po ako. Sabi po ng attending nurse po doon, "Sir, nako, pang 8 na po kayo, sir." Doon po, dali-dali niya po akong pinaupo at saka kinuha ng record. Then after that, mayroon na pong binigay na reseta si doctor po. Samantalang yung iba naman pong patient po, meron pong mga patient doon na naka-dextrose, yung iba rin po naka-oxygen. Then after that, sunod-sunod na pong dumarating po yung mga patient po. Kung isasama pa raw yung mga nag-self-medicate, aabot sa halos 70 residente ang nadali. Bilang sa naranasan nilang sintomas, ang pagkapal ng bibig at pisngi, pagsakit ng tiyan, pagkahilo at pagkainit ng katawan, senyales ng allergic reaction sa tulingan. Dito sa aming City Emergency Clinic and then 12 doon sa Cadiz District Hospital. So 5 yung admitted, pero as of yesterday, isa na lang yata ang naiwan doon na admitted. Ang 4 nakalabas na. Sa 5, 3 talaga yung nag-anaphylactic shock. So life-threatening. Tapos yung 2, in-observe kasi may immunocompromise, may asthma na history, tapos siya is hypertensive. Base naman sa investigasyon ng City Agriculture, galing pa sa Iloilo Province ang mga tulingan. At ilang araw na raw ang nakalipas bago pa ipadala ang mga ito sa kanilang lungsod. Dahil dito, pinayuhan ng mga residente na umiwas sa tulingan. Sa BIFAR, sa kabuuan ay ligtas na kainin ng mga tulingan. Pero dapat sariwa at tama ang pagkakahandle nito, lalo na sa pagluluto. Para sa 1PH, Mobile Journal Alexis Eboe, News 5. Summer na, mainit na po ang panahon. At ang tanong, ano kayang magandang business idea ngayong summer? Kung gusto niyo malaman, tapusin mo tong episode na ito. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach na ko. Pag summer, syempre, bakasyon, di ba? Syempre, ang mga tao, magbabago ng spending habit yan. Mas maraming travel, mas maraming family gatherings. At syempre, maraming activities para sa bata. At syempre, may bagong opportunity sa pagnenegosyo. So, ano po yung mga opportunity? Syempre, una, mainit ang panahon. Bored ang mga bata. Kulang sa convenience sa neighborhood. Kaya, ang alam mo magandang negosyo, yung mga malalamig. Oo naman. Malalamig. Cold drinks, desserts, di ba? Or if not, halo, di ba? Grabe. Pero kailangan po hindi lang dapat na regular. Dapat mayroon ng special. Dapat may ibang idea ka na ilalabas. Hindi lang yung regular na idea. Dapat may bago. At pangalawa, maganda rin may tinatawag na summer tutorial classes for kids. O pwede kang magturo ng baking, or let's say, pwede kang magturo ng cooking, or if not naman po, yung arts, pwede rin kayong magturo during maganda pagkakitaan din yan. Or pangatlo po, baka pwede kang mag-organize sa mga travel or outing related services, pang pamilya, di ba? Napakaganda rin po niyan kasi marami na pong magta-travel at gusto nila budget friendly. Or pwede kang gumawa ng isang staycation package. Noon yung mga tinatawag natin sa
Imbis na pumunta pa ng probinsya, di ba, yung mga magre-rent na lang sila ng Airbnb, pagkatapos niyan, doon sila magse-celebrate. At pang-apat, alam mo, isa pang maganda, rental tents, party needs, o lalo na, pag may mga parties, importante rin po yan. Kaya para makabiisip tayo ng mas maganda pang business idea, aside from sinabi ko, intindihan mo muna kung ano yung problema, pag-aralan mo yung consumer behavior, mag-umpisa ka ng maliit, i-check mo kung ano mag-work, kung ano mag-work, doon ka magpalaki. Dahil ang summer po ay seasonal, pero ang diskarte sa negosyo ay panghabang buhay. Kaya ang tanong po sa inyo, ikaw, ano kayang business idea na babagay sa iyo? Pagkain, travel, magturo? Tatandaan, ang tunay na negosyante hindi naghihintay ng opportunity. Ito ay hinahanap at binubuo ito. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Susunod, sa ikalawang araw ng bigayan ng ayuda sa mga tsuper sa probinsya, maraming tricycle drivers wala pa rin sa listahan. Schedule para sa mga bigong makakuha, malabo pa rin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Ilang tricycle drivers sa Malolos, Bulacan ang bigong makakuha ng kanilang ayuda sa DSWD sa ikalawang araw ng bigayan ngayong araw. Nasa master list naman ang kanilang pangalan pero nagkaaberya sa kanilang ID at personal na detalye. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Cyril Manahan. Ikalawang araw na ng bigayan ng cash aid sa mga kapatid nating tricycle drivers dito sa Malolos, Bulacan. At gaya kahapon, may mga umuwing masaya at may mga wala ring naiuwi. Maagang pumila ang maraming tricycle drivers sa Malolos kanina. Si Mang Dennis, alas 5:30 pa lang, nasa pila na. Pasado alas 7 nang matanggap niya ang 5,000 pisong ayuda. Pero kabado 20 pa siya kanina dahil muntikan daw magkaroon ng aberya sa kanyang lisensya. Depresya lang sa akin na pagka walang PKP lisensya ko per 10 years yun. Sabi nila para daw PK, sabi ko at saka paano nila sa LTO, wala ka kung ano yan. Dahil 10 years ka ako yun eh. Buti na lang kahit paano may maiuuwi. Malaking tulong na rin ito ma'am kung tutuusin dahil kamukha kang buntis yung kasama mga anak na pandagdag. Kung si Mang Dennis muntik-muntikan na, si Tatay Marlon naman smooth lang ang atake. 5 minuto lang daw kasi ang tinagal niya sa pila. Mabilis naman yung naging process sa akin. Sumunod lang ako sa daloy ng mga verification. Siyempre, gagamitin ko di sa bahay. Unang-unang malaking bagay yun talaga. Tapos, yun, panggas. Pero mayroong hindi rin pinalad. Si Jumax galing pa sa isla at dinayo lang talaga ang payout center dito sa Malolos. Nasa master list naman daw ng DSWD ang pangalan niya. Pero ang siste, mali ang nakasaad na birthday. Kaya ang ending, babalik siya sa isla na walang maiuwi sa kanyang pamilya. So sige, typo error. Ang sa akin, kaya ako nagpipila, lalaban ko is, hindi namin fault yun, tama? So, therefore, kaya kami hinihingan nila ng copy of our validation ID para kung sakaling may error na ganito, is pwede nilang i-edit on their master file. Sabi ni Sir Rex, we based on government ID, hindi siya expired, validated siya. Bakit nyo kailangan pahirapan pa kami tapos babalik pa sana? Si Tatay Jesse naman na PWD tricycle driver maluha-luha nang hindi rin makakuha ng ayuda. Gaya ni Jumax, nasa master list din ang pangalan niya. Pero sa kaso ni Tatay Jesse, paso na kasi ang kanyang lisensya. Wala sa akin, so yung lisensya, hindi nila ina. 2015 kasi na na ako. Nakaratay na ako. Nung mga 2016,
Nagpunta ko ng LTO, nakasaklay ako kasi i-renew ko. Hindi na ako pinarenew dahil sa kapansanan ko. Paliwanag niya sa hirap ng buhay wala na siyang magawa kundi kumayod at ang makukuha niya raw sanang ayuda ay ipangdadagdag niya pantustos sa kanyang anak, asawa at nanay na senior citizen. Bakit? So yung lisensya, may nagsuporta lang sa amin, hindi na ako magtyaga na mga masada kasi ramdam ko yung hirap. Ayon sa DSWD, magtatagal hanggang bukas ang bigayan ng ayuda sa mga kapatid nating tricycle driver. Dito sa Malolos, nasa 4,000 ang target na matulungan. Pero hindi pa raw malinaw sa ngayon kung kailan mabibigyan ang mga na-reject sa listahan. Kaya panawagan ng mga tricycle drivers, Ang kailangan ng tao, yung pang matagalang solusyon, hindi pang madali ang solusyon. para sa 1PH Mobile Journal, Cyril Manahan, News 5. Samantala, gusto ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na talakayin ng Kamara ang posibleng joint oil exploration ng Pilipinas at China. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Amy Atienza. Amy? Cheryl, plano nga ng mga mambabatas ng Akbayan Party List na magpadala ng sulat sa Kamara para mas mapag-usapan pa ang joint oil and gas exploration ng bansa kasama ang China. Sa isinagawang press conference, ibinahagi ni Representative Percy Sendanya na nais nilang magkaroon ng executive briefing kasama ang Department of Foreign Affairs at West Philippine Sea Special Committee ng House of Representatives. Dito, mas mapapagdiskusyonan ang kasalukuyang estado ng bansa laban sa China sa West Philippine Sea. Nagbigay na rin naman ng paalala si Sendanya, Representative Chel Jokno at iba pang mga miyembro ng atin ito coalition, kabilang si former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, na dapat daw maging mapagmatsyag ang pamahalaan sa koordinasyon na isinasagawa kasama ang China para sa oil at gas reserves ng bansa. Ayon kay atin ito co-convener Rafaela David, hindi dapat isinasantabi ang sovereignty ng bansa sa kabila ng mga masasamang epektong dulot ng tensyon sa Middle East. Hindi sapat na may kapalit ang mga tulong na matatanggap, lalo na kung ang nakasalalay daw dito ay ang mga panghihimasok at pang-aabot ng ibang bansa sa likas na yaman ng Pilipinas. Isa kasi ang China sa may pinakamalaking investment sa renewable energy na higit na ang pumabor sa joint agreement with China, ani Carpio. Huwag daw kalimutan ang mga nakapaloob sa konstitusyon at sa saligang batas, lalo na sa exclusive economic zone ng bansa. Cheryl, nakatalagang bumalik sa sesyon ang Kamara sa Mayo at sa ngayon nga ay wala pa raw diskusyon na naisasagawa ang special committee ng Kamara kaugnay nga dito sa joint oil and gas reserves ng bansa. Cheryl? Amy, ano rin yung mga paghahanda para sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings sa Kamara sa susunod na linggo? Cheryl, inaasahan nga natin na sa Kamara, April 14, magsisimula ulit yung pagdinig pagdating nga sa impeachment naman ni Vice President Sara Duterte, at nakita natin nitong mga nagdaang araw na mayroon na ngang pinadalang liham ang House Justice Committee sa mga subpoena na kinakailangan nga magpakita din doon sa hearing. Nakita na natin din dyan yung protective custody na ibibigay nga kay Ramil Madriaga na siyang nagsasabi na meron daw mali-malitang dinalang pera para nga kay VP Sara, at yung mga SAL-ends na hinihingi din para kay tungkol nga dun sa wealth ni VP Sara ay aasahan natin na matatalakay nga din sa Kamara. Sa ngayon ay wala pa naman daw nagiging parang aberya na nangyayari. So tuloy-tuloy yung magiging proseso nga nitong House Justice Committee para matalakay yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. So bukod sa April 14 na inaasahan natin magsisimula nga itong opisyal na pagdinig, ay meron din yan sa April 22 at April 29. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza. Kaugnay ng hinaing ng mga mangingisda sa gitna ng mataas na presyo ng langis at sa iba pang mga issue, kasama natin si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Briguera. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Salamat po sa oras. Yes, magandang tanghali Cheryl, at magandang tanghali din sa nakasubaybay sa inyong programa. Sir, ano na po ang assessment ng BFAR sa ulat na halos kalahati ng mangingisda daw sa Luzon ang tumigil na sa pangingisda dahil sa mahal ng krudo?
Well, unang-una, masasabi natin 'no, na sa ngayon wala kaming formal na survey o pag-aaral na ginawa para malaman talaga natin na kalahati ng bilang ng ating mga mangingisda ay tumigil na. Maaring itong ulat na 'to ng ilang grupo ay anecdotal lamang. Pero patungkol po doon sa ginagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matugunan itong hamon na kinakaharap ng ating mga mangingisda, bunsod nga nitong nangyayaring sigalot sa gitnang silangan na naging dahilan para patuloy po ang pamimigay ng fuel assistance ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. In fact, bago pa itong karagdagang pondo, gamit yung pondo ng mga nagdaang taon, tuloy-tuloy po ang pamimigay ng fuel assistance ng BFAR. At sa ngayon po, as we speak, mahigit 10,000 na po ang nabibigyang mga mangingisda nitong 3,000 one-time fuel assistance. Na ang priority natin ay doon sa mga mangingisda na nagagaling sa 5th class municipality. At dahil nga nagkaroon ng krisis, minarapat natin na talagang i-enhance itong programang ginagawa natin kaya't nagkaroon po tayo ng karagdagang 50 million pesos na pakikinabangan ng additional 15,000 na mga mangingisda, Cheryl. Paano po naapektuhan itong fuel cost, yung overall fish supply at presyo sa merkado? Sa ngayon wala po tayong namomonitor na sabihin nating kakulangan ng supply. Stable po ang supply natin ngayon ng isda sa mga palengke. Maging sa price monitoring natin, stable pa naman ang presyo, Cheryl. Sa Bulan Sorsogon, oversupply naman po ng tamban yung problema dahil daw sa pagbaba ng demand. Saan po nagkulang? Sa information dissemination ba o sa pagsunod ng mga mangingisda sa abiso? Yes, unang-una Cheryl, gusto nating linawin na nagkaroon ng abiso ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources doon sa ating mga local fisherfolk dyan po sa Bulan, Sorsogon. Dahil nga po mahal na araw, alam natin na yung operation ng mga fish processing plant ay pansamantalang tumigil. No? So kaya nagpalabas ng abiso ang BFAR Region 5 na kung maaari ay tumigil muna sa pangingisda itong mga mangingisda dyan po sa Sorsogon. Subalit sa kabila ng ginawa nating abiso, may mga tumuloy pa rin at nangisda. Ito ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng oversupply. Kasi sarado yung mga planta, talagang hindi kayang i-absorb ng local market yung dami ng mga huli ng mga mangisda. Pero sa ngayon, Cheryl, habang nag-uusap tayo, nag-ooperate na po ang mga planta muli at yung intervention naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, utilize natin, ginagamit ang mga refrigerated vans dyan po sa Region 5, sa BFAR Region 5, para po matulungan itong ating mga mangisda na madala sa palengke itong kanilang mga huli, Cheryl. Pero ano po yung kasalukuyang sitwasyon doon? I'm not sure kung accurate po yung mga kumakalat na litrato, videos na nagkalat na lamang sa dalampasigan yung mga isda. Sa ngayon, Cheryl, na-manage na ito, even yung sa West Stage, no, yung sinasabing mga natapon, so na-manage na ito, Cheryl. At sabi ko nga, balik sa normal operation na yung mga fish processing plant, nakipagtulungan na rin ang Philippine Fisheries Development Authority, yung PFDA po, para matulungan yung mga mangisda doon naman sa storage, no, cold storage ng kanilang mga huli. So ito pong nangyaring sitwasyon na to, patuloy po natin itong tinutugunan, pag-aaralan kung paano po mas matugunan itong ganitong issue kapag po nagkakaroon ng maramihang huli, no? Kasi nasa peak season tayo, Cheryl, eh. So talagang ini-expect natin, lalo na yung pinangingisdaan, yung fishing ground na pinangingisdaan nitong ating mga mangingisda dyan sa Bulan, Sorsogon, ay talagang mayaman dito sa tamban or yung locally known as lawlaw. So ito po ay isang hamon na kapag natugunan ay mangangahulugan din po ng kapakinabangan, no. Kumbaga it's a positive problem, no. Meron tayong nangyaring issue pero tutugunan na natin ito. Marami po mga pagsasanay na ginagawa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pagdating po sa fish processing, paano po matutulungan lalo na itong mga kababaihan sa paggawa ng bottled sardines, yung fermentation po ng mga isda, para po kapag mayroong
merong oversupply, meron po silang kakayahan na i-preserve ito, ma-process ito at mapahaba ang shelf life, Cheryl. Sir, itong problema o pagkakaroon ng problema sa oversupply, hindi lang naman ngayong taon nangyari ito, di ba? May ano, sabi nyo nga, sagana talaga sa isda. So, alam na natin na nandun yung chances na magkaroon ng oversupply. And hindi ba pwedeng tulungan sila ng ibang probinsya or anong ginagawa po ng ating pamahalaan since this is expected na maybe imbes na masayang to, makita na lang na nakakalat po o natapon na lang, ay makinabang. Dito lang sa Metro Manila, ang daming nagugutom Yes, tama po 'yan, Cheryl. Kaya lang yung nangyari, nagkakaroon tayo po ng pag-abiso. Yung transport kasi no, kami po sa BFAR, to be honest about it, limited din ang aming resources pagdating po sa mga refrigerated vans. Iilan din lang po ang ating mga refrigerated vans. Tapos yung sinasabi po natin na baka pwedeng dalhin sa ibang mga bayan, yun po ang ginawa natin during that time na inutilize natin yung mga reefer van at dinala ito sa mga merkado ng mga karatig na probinsya at bayan. Pero sobra-sobra po talaga, Cheryl, yung naging supply. Kaya nga ang isang solusyon kapag ganito may pagkakataon na mayroon pong kumbaga oversupply or yung marami talagang harvest, kung pwede kailangang itugma yung harvest o yung paghango ng huli doon sa absorptive capacity po ng ating merkado. At ang pamahalaan po nandiyan naman para po ibigay yung intervention. Kaya lang ito nga sa kabila ng naging abiso natin, may mga tumuloy pa rin na mga mangingisda. Kaya nagkaroon po talaga ng oversupply dito po sa Sorsogon, Cheryl. Gaano po karami yung nasayang? Sa report parang yung isang bangka kasi parang mga nasa 50 tubs yung nahuli nila. So if I'm not mistaken, gano'n po karami yung huli nila. Pero ngayon po na-manage na ito, back to normal situation na po yung sitwasyon diyan po sa Bulan, Sorsogon, Cheryl. And maybe, sir, during this time of the year, pag ganitong parang tansyado na naku, may oversupply, posibleng sumobra-sobra naman, imbis na masayang, ay yung coordination agad or ahead of time or planning with the private sector na baka sila na lang yung di ba, mag-accommodate po nito? Yes po, magandang recommendation po 'yan. In fact, isa po 'yan sa mga inilalatag na nating mekanismo, no. Yung pagkaroon ng proactive talaga na mechanisms para po hindi na maulit ang ganitong sitwasyon. Nagkataon lamang po talaga na nangyayari ito kapag may pagtigil ng operations yung private sector when it comes to processing, no. Kaya bago pa man nga nangyari ito, nagpalabas kami ng abiso, no, before the Holy Week. Sinabi ng BFAR na kung pwede suspend muna natin yung pangingisda kasi magsasara yung mga fish processing plant. So kahit pa sabihin natin fresh na ibebenta ay hindi pa rin kaya ng local market, no. Kasi itong tamban kasi, Cheryl, highly perishable ito. Ito ay isang isda na talagang pagka medyo tumagal lang ng konti ay nagkakaroon na ng deterioration doon sa kanyang quality, no. Tapos kung diyan naman sa local availability ng ice or ng yelo, kinulang na rin para malagyan ng yelo yung mga huli. Pero itong mga ito po ay tinitingnan na natin, pinag-aaralan na natin para hindi na po maulit ang ganitong sitwasyon dahil gusto natin mas mapakinabangan ng mga mangingisda ang kanilang huli at wag masayang. Kasi tama ka nga, ito'y usapin din ng food security na ayaw natin na nagkakaroon ng pagkasayang doon sa mga huli ng ating mangingisda, Cheryl. Sir, pagdating naman dun sa ayuda, puntahan ko ayon po sa grupong Sinag, nasa 15,000 o 1%, 1% pa lang daw ng mga mangingisda, yun nakatanggap ng 3,000 fuel subsidy. Tama po ba yung bilang na ito? Siguro dapat ilagay po natin sa konteksto, no? Kasi ang coverage po ng fuel assistance ay mga municipal fisher folk.
at yung mga registered yung kanilang bangka, rehistrado silang mga mangingisda, no? Kasi pag sinabi po nating fisher folk, iba't iba po yan. In fact, kung titingnan natin yung datos, nasa 2.5 million fisher folk ang meron ng Pilipinas, no? Pero parte lamang ng numero niya ito yung municipal fisher folk. At yung ginagawa natin ngayon, following the principle of equity, no, na mas inuuna natin yung mga mas nangangailangan doon po sa mga nasa 5th class municipality, no? Yun po yung priority natin na mabigyan. Pero ang kagandahan nito, Cheryl, no, isang magandang balita sa pamamagitan po ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Fund, no? Kaya nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo na unlock na po yung additional 10 billion pesos for farmers and fisher folk. At bahagi ng pondong ito ay mapupunta rin sa mga mangingisda. Kaya magkakaroon ng karagdagang 399,000 beneficiaries po na mapapakinabangan or makikinabang dito po sa additional fund na ito gamit yung Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk, Cheryl. At ang Department of Agriculture po ay nagawa na yung guidelines nito. Anytime this April, magkakaroon na po ng distribution gamit po itong additional fund na to, Cheryl. So definitely roll out para sa ayuda ay this April. Yes po. Tama po yan. Ayon po sa Sinag, kulang yung 3,000 piso. Dapat daw po gawin itong 4,000 piso. May plano ba na dagdagan po itong fuel subsidy? Well, ang layunin naman po palagi ng pamahalaan ay talagang mabigyan ng sapat na ayuda. At kung ano yung available resources, pinagkakasya po natin ito. Pero patuloy po nagsusumikap ang Department of Agriculture at ang BFAR na maghanap pa ng mga ibang sources, no? Kaya't siguro isa rin itong sa ating mga mambabatas pagdating po sa pagpapanday ng mga pulisiya para sa dagdag pondo sa mga national government agencies katulad po ng BFAR. Pero kinikilala kasi natin, Cheryl, yung hamon ngayon, no? Hindi lang ang mga magsasaka at mangingisda yung humaharap ng hamon. Iba't ibang sektor, lahat po ng sektor talagang hinaharap ang hamon na to. Kaya nga ang inaasahan natin sana matapos na mag-normalize na yung situation kasi tinatamaan talaga lalo na yung ating mga frontliners pagdating po sa food security, yung mga magsasaka at mangingisda, Cheryl. Binatikos din po ng Sinag yung requirement, sir, na dapat mayroon munang motorized engine boat para mabigyan ng ayuda. Ano po ang tugon nyo rito? Well, logically kasi dapat kung beneficiary ka ng petrolyo, dapat may paggagamitan ka po ng petrolyo, yung fuel assistance. Kaya sa ilalim ng guidelines natin, dapat registered fisher folk, may motorized bangka na paggagamitan po ng petrolyo, Cheryl. Sinasabi nga natin, municipal fisher folk ito na nanggagaling sa 5th class municipality. Ano po ang mensahe nyo sa mga mangingisda na patuloy na nag-aabang ng tulong hanggang mahal pa rin ang presyo ng krudo? Yes, naiintindihan po natin ang sentimento ng ating mga mangingisda habang kinakaharap po ninyo ang krisis na ito, ang hamon na ito, ang kasiguruhan lamang, nagbibigay tayo ng kasiguruhan sa ating mga mangingisda na patuloy po magsusumikap ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na maipaabot po sa inyo ang tulong na kinakailangan po ninyo at sama-sama po nating haharapin itong hamon na ito. Marami pong salamat sa inyong oras, BFAR spokesperson Nazario Briguera. Dahil sa mahal ng liquefied petroleum gas o LPG, viral ang dinevelop na deuling na kalan ng isang content creator sa Cagayan. Pero aminado siyang nahihirapan din sa mahal ng materyales at gastos sa transportasyon. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Francis Rivera. Ngayon sumisipa ang presyo ng LPG. Kanya-kanyang diskarte muna ang marami para makatipid. Isang paraan dyan, kalandi uling. Paldo ang negosyo ni Davijan Urbano na kilala sa social media bilang AJ Partners. Nagre-recycle siya ng mga sirang gas stove at tinatawag niyang kalandyan o kalan kayo dyan. Content lang sana yun eh. So, merong nag-order tapos biglang nag-viral yung mga video dati. Pero dati na akong gumagawa ng kalan. Kita ko yung mga ginawa ko noong 2011, hanggang ngayon buhay pa. Igawa mo nga kami ng ganito pa. Sabi nila, so gumawa ako ng isa.
Tapos binidyo ko, yun, nag-viral. So hanggang sa ang daming nagka-interest. Tapos gumawa ko ng 5, gumawa ko ng 10. Total na gawa namin, nasa 80 pieces na eh. Di ito pangkaraniwang kalan di uling. Una, may blower para hindi ka na paypay ng paypay. Pwede mo siyang hinaan, pwede mo siyang lakasan. Unin lang talaga, hindi siya pang kuryente. So kailangan lang ng kuryente para sa blower. Para sa konting hangin lang. Noong una niya itong ibenta noong Pebrero, 1,500 ang presyo. Pero ngayong nagmahal ang langis, tumaas ang demand sa kalandian, ngunit nagmahal din ang materyales. Kaya ngayon, 2,300 pesos hanggang 2,700 pesos na ang pili dito. Siyempre, tumaas ng semento, pati bakal, kasi mga blower. Kasi lahat tumaas talaga eh. Dahil ang rason nila, yung logistic talaga, yung talaga mabigat ang crudo, sir. Talagang maramdaman mo talaga. Sa kabila nito, kakaririn pa raw ni John na mapalawak ang negosyo. Bukas na rin siya para sa gustong mag-resell o mag-franchise. Alam kong babalak namin mag-expand para masupplyan namin yung mga gusto pang bumili. So nagsabi na ako ng mga tao na kung gusto magtrabaho sa akin, sige, kuha ako ng tao. Mga kapatid, Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang muka ng balita. Aprobado na ng Commission on Higher Education ang flexible learning ngayong nasa ilalim ang bansa ng National Energy Emergency. Ibig sabihin, pinapayagan ang mga kolehiyo at universidad na mag-implement ng 100% online classes. Matatandaan na ito rin ang ipinatupad ng CHED noong COVID-19 pandemic. Alinsunod din ang patakarang ito sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng energy saving efforts ang lahat ng ahensya ng pamahalaan. Pero paglilinaw ng CHED, iiral lamang ang flexible learning scheme habang may national energy emergency. Dapat din daw na may sapat na kakayahan ang mga kolehiyo at universidad na magsagawa ng online classes nang hindi nakokompromiso ang kalidad ng edukasyon ng mga estudyante. Kumakatok sa ating mga puso ang mga magulang ng isang sanggol sa Iloilo na ipinanganak na may facial deformities. Hindi kasi sapat ang kinikita nila para mapa-opera si baby. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Isinilang na may facial deformities ang isang sanggol sa Barotac Viejo, Iloilo. Ang kaawa-awang paslit, kinakailangan ng agarang operasyon. Gulat at pag-aalala ang unang naramdaman ng mag-asawang Lizelle at John nang una nilang makita ang kanilang baby bibong. Ang inaasahan nilang isang malusog at normal na baby, may kakaibang kondisyon pala. Na-ultrasound po siya, ma'am. Na kumpleto po ako sa mga laboratories po. Updated po ako sa pagpa-prenatal po dito sa amin. Tsaka po, nung na-ultrasound po siya, ng tama po yung gender position at saka ilang weeks po ba siya. Full-term delivery po siya. Tsaka normal delivery po siya. Hindi po talaga nakita na ganito po yung tsura niya. Tapos po akong nalungkot, na-depressed. Tapos po, halos mabaliw po ako araw-araw na ganito po yung kalagayan niya. Ipinanganak si Baby Bibong na may facial cleft. Dahil dito mahigit 2 buwan siya sa ospital para mabantayan at masuri. Ayon sa mga doktor, bihira ang ganitong kaso. Kaya ipinayong dalhin na lang sa Maynila si Baby Bibong para sa mas maayos na gamutan at operasyon. Sabi ng mga doktor, kailangan lang po ng opera, surgery lang po kasi po sa loob ng kanyang baba, wala naman daw po silang aayusin kasi intact naman po yung mga bones sa loob. Ang kailangan lang po, ma'am, matahi po yung mga butas sa kanyang mukha, tsaka po masirado po ang kanyang mata kasi wala nga po siya, hindi nga po nagsisira ang kanyang mata kapag natutulog, dilat na dilat po. Sa kabila ng facial deformities ni Baby Bibong, nakakakita siya, nakakarinig, nakakadede at nakakahinga ng maayos. Ang vlogger at concerned citizen na si Kim, minabuting i-upload online ang sitwasyon ni Baby Bibong upang makalikom ng tulong. Nahabag po talaga ako kasi di ba tumutulong nga din po ako sa mga hayop, sa maraming mga stray dogs, mga stray cats. Nung nakita ko siya, hindi na ako makatulog. So yun, nag-decide ako na balikan sila yung pamilya nila
na sige, gagawin namin ang lahat, gagawin ko ang lahat para matulungan kayo. Ngayon, nakastart na kami, may konti kaming naipon para pamasahin namin papuntang Maynila. Ice cream vendor ang ama ng sanggol at ito lang ang naghahanap buhay sa pamilya. Hindi sasapat ang kinikita dahil lingguhan pinapacheck up si Bibi Bibong at binibilhan ng gamot sa mata. Matitigil pa ito sa pagtatrabaho dahil sa susunod na linggo na sila luluwas ng Maynila. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo po kaming madugtungan po yung buhay niya. Maging normal po katulad ng bilang magulang po. Wala po akong ipaghiling kundi ang mapagamot po yung anak ko at saka maging normal po yung buhay niya. Doon po, magiging masaya na po ako doon. Araw-araw po, oras-oras, minuto-minuto. Hindi ko po talaga maaatim na makikita ang ganito yung kalagayan ng anak ko, lalong-lalo na kapag nakikita kong nahihirapan siya, maawa po kayo. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid, malapit nang matapos ang kapatid serye na Totoy Bato at mas matinding bakbakan pa raw ang inihanda ng cast. Na ngayon pa lang raw nasisenti na. Narito po ang report. Sa nalalapit na pagtatapos ng Todo Max primetime show na Totoy Bato, kaya nasisenti na nga ang cast sa sina Diego Loizaga, Yula Valdez, Claudine Barreto at Kiko Estrada. Of course, yung samahan, diba? Parang pamilya na talaga yung mga tawanan namin. Tsaka yung mga aksidente namin. Ang dami na may aksidente. Yeah. Speaking of aksidente, all out kasi ang mga cast pagdating sa mga eksena. Si Yula na gumaganap as Ruby, pinapatunayan din na kahit anong ira ng kababaihan ay pwedeng sumabak sa action. Almost all the time, puro lalaki lang yung nag-a-action. Pero dito sa Totoy Bato, kami mga babae. Kami naman. Women empowerment. Girls rule. Equalism. I love it. Actually, lately, mas marami pa nga yung action scenes sila no? Ito raw ang pinakamatagal na project ni Kiko at grateful siya sa Viva at TV5 para sa oportunidad. Having scenes with great actors here, you have to step up. Yung sa akin, kailangan lang everyday. Kailangan just do your best. At laging kakayanin. Kumbaga, put your head down and work. Lead by example. Mahigit isang taon ding minahal si Totoy Bato. At kahit nalalapit na ang pagkatapos ng action serye, pangako nila na marami pang aabangang eksena. Napapanood ang Totoy Bato weeknight sa TV5 at 1PH. Inimbitahan na po ng TNVS app para sa ginagawang investigasyon ang driver na nag-viral dahil sa pag-post ng litrato nila ni Cyril Manabat. Hindi raw ito papalampasin ng aktres kahit busy pa siya sa kanyang project na magla-launch globally ngayong araw. Wow, big things for Cyril after this issue. Narito pong report. Unexpected, pero you can't deny. Yan ang chemistry na Cyril Manabat at Kylie Chari sa celebratory launch ng first ever lead movie ng aktres na 18th Rose na mapapanood na ngayong araw sa Netflix. Maski raw silang dalawa, na sorpresa. Kami ni Kyle? Tapos sabi, kasi never ko po na-imagine na magpe-pair up kami ni Kyle. Kita ko yung Kuya C dyan kita ko yun, yung may iba namin naka-work. Kyle, wow! Parang, uy, saan galing yun? Parang sobrang random po. Pero at the same time, since nung na-explain na nga po yung story, Amboy, ganyan, wala rin naman po akong ibang makita na gaganap aside Kyle. So yun, natawa lang po talaga ako. Tapos habang kinukuhanan din namin, or first day, or first meet namin, yung mga story, script reading, talaga kami, ganun lang kami ng ganun. Iba pala tayo ng reaction. Sorry. Okay. Si Kyle Ako naman, when I got the whole story, they told me the story of Rose, story of Jordan, everything. Tapos sabi ni Direk, so sana umuo ka. Sabi ko, Direk, sino po muna si Rose? Sabi si Cyril, sabi ko, uy, game! Sabi ko, oo naman, bakit hindi? Nag-iisa yan to work with Cyril, bakit hindi? And I got so excited for her. Kasi alam ko, this is her first leading lady na at I know there's so many people waiting for Cyril's first leading lady role kasi talagang deserve niya. And it's such an honor to be your first leading man. So,
Bibida sila as Rose at Jordan sa coming-of-age romantic drama tungkol sa first love at womanhood. Set in beautiful Romblon na 12 hours ang biyahe via Roro para mapuntahan lamang. Where Jordan and Rose would create their love story, and sobrang ganda kasi ng Romblon and people don't know enough about it eh. At sobrang natutuwa ako na pinayagan kami ng Netflix mag-shoot doon. Sobrang blessed lang din po kami na hindi lang yung story namin yung pinapakita namin sa world. Kumbaga yung kagandahan din ng Romblon. Pagkatapos ng event, hindi pinalampas si Cyril ang pagkakataong sagutin ang viral post at caption ng isang TNVS driver na nagpa-picture sa kanya habang papunta siya sa trabaho. Aaksyonan niya raw ito. I'm really vocal about protecting women, protecting me against any sexual assault or sexualizing women. Hindi ko yan papalagpasan. Of course, hindi dapat nagiging entertainment yan in any forms. And at the same time, I hope the platform or the app should do something about this. And imagine kung gaano kahirap yung buhay ng isang babae. Nagtrabaho ka lang, may nagpa-picture lang sa'yo. You're just being kind, you're just being a human, a decent human being. As far as I could remember, ang bait-bait ko sa kanya, nagtip pa nga ata ako. Kaya si Cyril, isusulong talaga ang pagiging babaeng palaban. There's nothing to be scared or to be afraid of. Sinira niya yung tibo ni Cyril. It's okay. Hindi niya sisirain. Nakakalakas pa yan. Nagpa-fuel lang siya ng reason for us to be more brave and for us to be to spread more awareness about this kind of topic. Go Cyril! O diba, congratulations dahil i-air na po globally ang kanyang first lead project, ang 18th Rose with Kyle Echari sa Netflix. Anyway guys, yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.